Siguro ang iba sa inyo ay nakatingin po sa inyong mga relo. Tama po, alas 12 na nga po. Pareho po tayo ng oras. Tama po ba alas 12 na sa inyo? Ayan po. Anyway, siyempre po, alam natin, ito naman po ay anibersaryo at isang paraan po upang ating sama-samang purihin at pakilain ang ating Panginoon sa gawain ito. Of course, dapat po natin bigyan ng pansin higit sa lahat ang kanyang salita. Kaya sa oras po ito ay anyayahan po kayo na makipagbukas sa aklat po ng Epeso. Atin pong bibigyan ng pansin o babasahin ito bahagi na ito ng banal na kasulatan na atin pong bibigyan ng pansin sa atin pong pagpupulay ng salita ng Panginoon. Hilingin ko po kayo na makibukas ng inyong Bible, Ephesians chapter 4. Ang babasahin po natin ay verses 11 hanggang 16. Talagang punong-puno po tayo ngayong araw na ito ng mga bahagi ng ating pong pagdiriwang sa anibersaryong ito sapagkat for 2 years ay hindi natin ito naranasan na magkaroon po tayo ng face-to-face na pagdiriwang. Kaya naman ngayon ay talagang alam ko na ang bawat isa ay excited. Pero ganun nga po, pagtingin ko sa oras ay alas 12 na. So, pero hindi po natin naalisin yung lugar para ibalik sa Panginoon ang pasasalamat at patuloy na hingin ang kanyang gabay sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita upang sa mga susunod na mga buwan, taon na tayo po ay susulong sa gawain ng Panginoon, nandun ang pamamuna at gabay ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya niyayan ko po kayo na magsitayo at sama-sama po natin basahin ito. Yung iba po, pwede na natin tunghayan sa screen. Mula po sa NIV version, sabay-sabay po natin itong basahin. Sabi po dito, Ephesians 4:11 to 16, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Tayo po sandali manalangin sa Panginoon. Muli, O Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po. Sa iyo po namin ibinibigay ang nararapat na parangal at papuri sa oras na ito, Panginoon, dahil Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Maraming salamat sa Jewels FM, Lord God, sa kabutihan at katapatan mo, sa kapila, Panginoon, ang nakaraan na 2 taon, O Diyos, na ang iyong mga anak, Panginoon, ay napigilan na magsama-sama, magdiwang ng face-to-face, na katulad ng aming karaniwang ginagawa. Ngunit salamat dahil alam namin ang iyong gawain ay hindi napuputol. Hindi ka napipigilan ng anumang sitwasyon, O Diyos. Na natitili kang Diyos na buhay at makapangyarihan na gumagabay sa gawain ito. Kaya naman kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan at kaluwalhatian sa oras na ito. At patuloy na idinadalangin ang iyong pangunguna sa marami pang mga taon, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay isusulong ang iyong banal na gawain. Maraming salamat. Continue to speak to your people, O God, sa oras na ito. Sa kapila ng nararanasan, Panginoon, ang marahil ng iba ay nagugutom na. Father God, I pray that you will fill up, Lord God, yung kagutuman na yun, hindi ng physical, kundi lalong higit, Panginoon, ay yung kagutumang spiritual. Pusugin mo, Panginoon, ang iyong mga anak, ng iyong salita. Pusugin mo ng kagalakan at patuloy
Panginoon, ng higit pang hamon, O Diyos, na patuloy, O God, na gawin namin ang iyong kalooban sa pangunguna mo sa iglesyang ito. Ang lahat na ito, O God, ay sa iyo namin ipinagkakatiwalang lubos sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Everybody shout aloud, Amen! Amen! Palapakan po natin ang ating Panginoon. Muli, happy 29th year anniversary po sa bawat isa sa atin. At sa ating pong tema ngayon, ito nga po yung ating team. Nais ko pong bigyan ng pansin itong verse 16 sa ating pong binasang bahagi ng banal na kasulatan. Nais ko pasahin po yung ESV at saka yung mabuting balita na version. Sabi po sa ESV, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Sabi po sa Tagalog, sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos, listen, pakinggan niyo pong mabuti, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Serve together, grow together. Yan po yung ating tema sa anibersaryo natin ito, sa ika-29 na pagdiriwang natin ng anibersaryo. At bilang church, bilang mananampalataya na kabahagi sa iglesia ng Panginoon, ang dahilan, ang isang mahalagang dahilan kung bakit tayo pinagsama-sama ng Panginoon sa kanyang banal na gawain, sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan, ang isang mahalagang dahilan ay upang ang bawat isa sa atin ay may kagalakang maglingkod sa Diyos. Sama-samang naglilingkod sa Diyos at naglilingkod sa isa't isa. Amen po ba? Yan po ang dahilan kung bakit tayo pinagsama-sama ng Panginoon. At ngayon po, hayaan niyo po na bigyan ko muna ng pansin mula po doon sa ating tema, serve together, grow together. Nais ko po bigyan muna ng pansin sa mabilis na oras. Ano ba ang biblical truth? Marami po mga katotohanan patungkol sa paglilingkod. But let me give you 3 reasons bakit po mahalaga na tayo po'y naglilingkod sa Panginoon. Ang una po na makikita natin katotohanan about serving is, number 1, to serve is one of the main things that God wants us to do in His church. Serving is the one main thing kung bakit kayo nilagay ng Panginoon sa kanyang katawan, kung bakit kayo nilagay sa kanyang iglesia. Ang unang pangunahing dahilan ng Diyos sa buhay mo ay upang ikaw ay maglingkod sa kanyang katawan. Yan ang dahilan kung bakit tayo pinagsama-sama ng Panginoon. Ang sabi ng Pahayag chapter 5 verse 10 o Revelation, ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote. Para saan? Sabi dito, ginawa mo silang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos. So, makikita natin na ang purpose ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag. Sabi dito, ginawa tayo isang liping maharlika. Sa NI o sa Living Bible, sabi, and you have gathered them into a kingdom and made them priests of our God. Anong trabaho ng saserdote? Anong trabaho ng priest ng lumang tipan? Ang mga priest, ang mga saserdote, ang trabaho po niyan is to serve in the temple. To serve God in His holy temple. Pero ngayon sa ating panahon, sa bagong tipan, hindi na po tayo mga Levita lamang ang naglilingkod. Kundi bawat isang nananalig sa Panginoon, inilagay niya sa kanyang katawan. Pinagsama-sama niya for the very main purpose of serving the King of Kings. Amen po ba? Bakit? Sapagkat ito po ang pangunahing dahilan kung bakit tayo inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia. For us to serve God, our King. Ang sabi din po ng unang Pedro chapter 2 verse 9, datapot kayo ay isang lahing inirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pakinggan niyo po, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. So ito ang purpose ng Diyos. Bakit ang mga mananampalataya, bakit kayo inilagay ng Panginoon sa Kanyang iglesia? Ang pangunahin niyang purpose ay upang kayo ay maglingkod sa hari. At alam natin, ang paglilingkod na ito,
Kapag ikaw ay naglilingkod sa iyong kapwa, ang pinaglilingkuran mo na ang Diyos na hindi nakikita. Kaya tayo nilagay ng Panginoon sa kanyang iglesia upang ang iglesia ang magpakita ng kamay ng Diyos sa mundong ito. Sa pamamagitan ng ating sama-samang paglilingkod, we serve together. As we serve together, hindi nakikita ang Diyos, pero ang church na gumagawa, naglilingkod sa mga tao, sa kapwa mga nanampalataya, maging sa unbelievers, yung kamay ng Diyos na hindi nakikita. Sa pamamagitan ng church, nakikita ang gawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng paa ng church, nagiging paa ng Panginoon ng church, yung mga lugar na pinupuntahan natin at dinadala natin ng pangalan ng Panginoon, ang church ay naglilingkod sa Panginoon. At yun ang layunin ng Panginoon for His church. Kaya tayo nilagay ng Panginoon, anong dahilan? To serve. Kaya yun po yung unang mahalagang dahilan na nais ko pong makita natin. Kaya nga mismo ang Panginoon, kung titingnan po natin, nung naparito po siya, maliwanag po ang purpose ng Panginoon. Ang sabi niya sa Matthew chapter 20, verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Naparito ang Panginoong Yesus at pinakita niya sa atin kung ano ang makabuluhang buhay. Ang makabuluhang buhay ay yung ginagamit mo ang iyong buhay para sa Diyos at para sa iyong kapwa. Paano mo nagagawa yun? Through service. Sa pamamagitan ng paglilingkod. At ipinakita yan sa atin ng Panginoon. Nung naparito ang ating Panginoong Yesus, sabi niya rito, maliwanag, ang anak ng tao ay naparito para saan? Para maglingkod, hindi upang paglingkuran. So, ganun din mga kapatid sa Panginoon, kung ang ating Panginoon, maliwanag sa Kanya ang purpose niya kung bakit siya naparito. Anong purpose niya sa mundong ito? That is to serve. Ganun din ang bawat isa sa atin. God called us for the very main reason. He brought us to His church. Inilagay niya tayo sa Kanyang church para saan? Para magsama-sama na naglilingkod. We serve together in the kingdom of God. At sa pamamagitan nito, ano po ang nangyayari? Ang mga anak ng Diyos na tinawag ng Panginoon ay nakikilala hindi sa dami ng mga verses na kayang i-quote. Ang mga anak ng Diyos ay nakikilala hindi lamang doon sa mga aral o sa mga doktrina na alam, kundi ayon dito, ang mga anak ng Diyos, ang tunay na mga mananampalataya ay makikilala hindi lamang doon sa mga verses, kundi sa buhay na ipinaglilingkod sa Panginoon. Sapagkat yun ang pangunahing layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit tayo tinawag? Inilagay tayo sa Kanyang kaharian upang paglingkod sa hari. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? That is the first reason bakit mahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Second, serving is the way to greatness. Kung gusto mo maging dakila, ang kailangan mo ay paglingkod. At yan po ay itinuro ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa Matthew chapter 20, verse 26, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. So dito po ay pinapakita sa atin ng Panginoon ang tunay na daan patungo sa kadakilaan. Ang tunay na daan patungo sa kadakilaan ay yung ikaw ay marunong maglingkod. Hindi yung ikaw ang pinaglilingkuran. Hindi yung marami sumusunod sa iyo na ikaw ang boss. Hindi yun ang tunay na kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Ang tunay na kadakilaan sa harapan ng Diyos ay yung mismong lingkod, yung mismong leader, yung mismong mga namumuna ay siyang mga lingkod. At para sa Panginoon, yun ang tunay na kadakilaan. Bakit? Sapagkat ang tunay na kadakilaan ay nakikilala sa pamamagitan ng mga dakilang naglilingkod. Dito po ay pinapakita sa atin ng Panginoon yung katotohanan ng kahalagahan ng kadakilaan sa Kanyang kaharian. Sinasabi niya sa Kanyang mga alagad, hindi mo maa-attain ang kadakilaan malibang matuto kang maglingkod. Dito ay pinapakita sa atin ng Panginoon na ang tunay na dakila sa harapan ng Diyos ay yung handang hawakan ang basahan o towel, katulad ng ginawa ng Panginoon. Nung ang Panginoon ay sa John chapter 13, siya po ay
Alam natin na siya po ang ating Panginoon. Pero nung naparito ang ating Panginoong Jesus, hindi siya nangimik na gawin yung pinakamababang gawain ng isang utusan, ng isang lingkod, at paglingkuran ang mga alagad na kanyang tinawag. At sabi ng Panginoon, kung paano ginawa ko, gawin din ninyo. Ibig sabihin, bilang sa kaharian ng Diyos, ang pamantayan ng Diyos ay iba sa pamantayan ng sanglibutan. Ang kadakilaan sa sanglibutan ay yung ikaw ang nasa itaas at maraming nasa baba mo. Yun ang greatness sa sanglibutan. Ngunit sa Panginoon, sa kaharian ng Diyos, ang tunay na kadakilaan ay yung ikaw ay marunong mabuhay na katulad ng isang utusan. Handa mong gawin ang mga bagay na ginagawa kahit ng mga mababang uri. At para sa Panginoon, yun po ang tunay na kadakilaan. At mga kapatid sa Panginoon, mahalaga pong maunawaan natin ito. Sapagkat ang paglilingkod ang magdadala sa atin tungo sa paglago. Kaya, kailangan matutunan natin ang paglilingkod upang maranasan natin ang kalaguan. Kaya ang pangalawa na makikita natin katotohanan about service is that service is the way to greatness. Ito yung daan patungo sa kadakilaan. And number 3, there is a reward for those who serve God. So meron pong parangal, merong pagpapala sa sino mang sumusunod sa ating Diyos. John chapter 12 verse 26, ganito po sinasabi, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Alam niyo po, kung pag-uusapan po yung pagsunod, yung mga following na yan. Di ba? Dami pong mga sa Instagram, sa Facebook, yan, di ba? Follow. Pero ang maganda mga kapatid sa Panginoon, kapag ang Panginoon ang inyong sinundan, papaputi ang inyong buhay. Kapag ang Panginoon ang pinili inyong sundan. Kasi maraming mga tao, i-follow niyo ako. Di ba? Anong napapala natin doon sa mga pina-follow natin kung saan-saan. Pero kung gusto niyo na mapabuti ang inyong buhay, kung madali kayong sumunod sa mga pinapalo niyo sa mga social media, mga kilalang mga tao, sinasabi ko po sa inyo, mas piliin niyo, ngayon pa lang, magpasya na kayo kung sino talaga ang inyong susundin. Kung sino ang inyong laging susundan, saan man naroon. Bakit? Kasi sabi dito ng Panginoon, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. So kung ikaw ay talagang naglilingkod sa Diyos, inaasahan ng Panginoon na lagi kanyang kasama. Ganun naman talaga ang disciple. A disciple is a follower. Wherever your leader goes, nandun ka din. Kaya ano sabi ng Panginoon dito? Saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. At ito pangako ng Panginoon, pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. At mga kapatid, ang reward o ang parangal na ito ay hindi lamang dito. You will be rewarded hindi lamang dito sa lupa. Katulad kanina, merong simpleng recognition sa mga leaders at sa iba pang mga kaparaanan. God is blessing His servants in so many ways. Alam niyo po ba na nitong panahon ng pandemic, ipinakita ng Diyos na siya'y tapat sa kanyang mga lingkod. Marami po ay nakaranas talaga ng kawalan, marami po talaga ay na-depress, pero marami mga anak ng Diyos nakita ang katapatan ng Diyos. Pinakita ng Panginoon yung pagkakaiba na naglilingkod sa hindi naglilingkod. Hindi niya pinabayaan ang mga anak ng Diyos sa panahon ng pandemic. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po ba ang katotohanan? Yung iba panahon ng pandemic, nakapagpatayo pa ng bahay. Diba? Ngayon po, pandemic, makapapatayo po tayo ng chapel sa Sariaya. So, ganun po kabuti ang Diyos, ganun katapat ang Diyos. Nire-reward niya, pinararangalan niya ang kanyang mga lingkod na sumusunod sa Kanya. Kaya, worth it to follow God. Amen po ba? Sulit po, hindi ka lugi. Bakit? Hindi lamang dito ang parangal, sabi ng banal na kasulatan, even pagharap natin doon sa Panginoon, lahat ng ginawa natin dito ay mayroon pong pagkilala mula sa Diyos. Kaya ano pong kalagayan natin bilang mga mananampalataya? Ano pong pagiging dapat nating kalooban sa paglilingkod sa Panginoon? Papapagod ka ba? Magsasawa ka ba? Aayaw ka na ba? Sabi po ni Apostle Paul, Galatia chapter 6, verse 9 and verse 10. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Bakit?
pagdating ng taktang panahon, tayo'y may pag-aani o tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon, ano to? Service. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So huwag daw tayo mapagod maglingkod sa isa't isa. Kanino pa man. Amen po ba? Bakit? Dahil sabi dito, in due time, sa pagdating ng panahon, tayo'y mag-aani. So ang Panginoon po, kapag ka sa Panginoon ka nagtanim, hindi pababayaan ng Panginoon ang binhi mo. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag ka sa Panginoon ka nagtanim, yung binhi mo, kahit sa bato mo yan itinanim, tutubo yan. Kaya ng Panginoon yun. Kahit yung pinagtaniman mo ay bato, walang lupa, kaya magpatubo ng Panginoon sa bato. Basta sa Panginoon mo yan itinanim. Kasi po sa Panginoon, walang imposible. Amen po ba? So there is a reward for our service to the Lord. That's why we have to serve God. We have to serve God together. Hindi ka kailangang umalis sa pamilya ng Diyos. Kasi pag wala ka sa pamilya ng Diyos, hindi ka makapaglilingkod kasama ang iyong mga kapwa-lingkod. So we have to be together in the body of Christ. Yun ang nais ng Panginoon. At yan po yung makikita natin. Ang tanong ay, why is it necessary that we serve together? Na tayo ay naglilingkod ng sama-sama. Bakit ito mahalaga? Katulad ng ating team, sabi, serve together, grow together. Hindi ba pwede ako na lang mag-isa? Bahala kayo sa inyo. Basta ako na lang mag-isa, di ako kasama sa inyo. Hindi ba pwede yun? Well, tandaan niyo po, as believers, sabi po, we are the body of Christ. We are one. So we belong to one body, and God calls us to come together as His servants. At anong purpose? Bakit tayo pinagsama-sama? Because God wants us to partner with one another and to God. At sa paano paraan yun nangyayari? Through service. Tayo ay pinagsasama-sama ng Panginoon. Ang purpose ay nilagay niya tayo sa kanyang katawan upang tayo gawin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi po ng passage na binasa natin kanina sa Efeso chapter 4, nais ko po basahin yung verses 11 hanggang 13 na sabi po dito. Then later, tutuloy ko po sa verses 14 hanggang 16. Babasahin ko po ulit para ma-remind kayo. Sabi po, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Ang purpose, to prepare God's people for works of service. So that the body of Christ may be built up. So ito yung purpose. Merong body ang Panginoon at ang body na ito ay binubuo ng mga leaders, binubuo ng mga believers. At pinagsama-sama, merong equippers, yung pastors, teachers, evangelists. Ito yung mga equippers. At ang purpose nito, kaya binigyan ng ang church ng mga equippers to equip the body of Christ. Tayo bilang mga kabahagi sa pamilya ng Diyos. Sabi niya, He gave some to be apostles, some to be prophets. Ang purpose, upang sa pamamagitan ng mga equippers na ito, ng mga leaders na ito, ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos, at gumagabay sa mga mananampalataya. Ang purpose, upang ang mga anak ng Diyos, pa-disciple, at sila din naman later on, pagpagamit din sa Panginoon. So yun ang purpose ng Panginoon. For His people to be prepared to do works for service, para maglingkod. So meron talagang paglilingkod para sa Panginoon. At sinasanay, inihahanda ng Panginoon ang kanyang katawan para gawin ito. Sabi ng verse 13, bakit mahalaga na ikaw ay lumalago? Bakit mahalaga na ikaw ay umaganap sa kalooban ng Diyos? Sabi, verse 13, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, ang purpose. Bakit mahalaga itong equipping na ito? Bakit mahalaga ang paglilingkod ng sama-sama? To become mature, attaining to the whole measure of the fullness of God. So, makikita natin na ito yung purpose. Gusto ko kayong i-focus sa verse 16. Na kung saan dito po natin hugutin yung ating pong tema. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part
does its work. So dito po ay maliwanag na pinapakita sa atin ang kahalagahan, bakit ba kailangan na tayo ay sama-samang gumagawa. Hindi pala kailangan or hindi pwede sa Panginoon na ikaw ay mananampalataya pero hindi ka kabilang sa kanyang pamilya. Inilagay ka niya talaga sa kanyang pamilya, may nag-aalaga sa iyo para palaguin ka sa iyong pananampalataya. At pag lumago ka sa iyong pananampalataya, gagamitin ka din ng Panginoon upang magsanay sa iba. So yun ang purpose ng Panginoon. And verse 16, muli, balikan natin yung verse 16 sa ESV. Ito pang sabi, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped. When each part, pakinggan niyo po, ito yung kahalagahan ng pagsasama-samang gumagawa. When each part is working properly, it makes the body grow. So ano ang unang mahalagang bagay, mahalagang dahilan? Bakit mahalaga na mayroong pagsasama-samang gumagawa? Number one, when we are working together, when we are serving together, we function well. Ano pong ibig sabihin nito? Pag sinabing we function well, ang ibig sabihin po niyan, maayos yung ating pagkilos, walang problema, okay lahat. At tingnan niyo po ang bahagi ng ating mga katawan. Kapag ang lahat ng bahagi ng ating katawan ay okay, ano pong nangyayari? Ang sarap ng pakiramdam, lahat ng pwede mong gawin, kayang-kaya mo. Pero meron ka lang konting nararamdaman sa katawan mo, alam mo, hindi ka okay. Ramdam na ng buong katawan mo at hindi ka na makakilos ng ayos. Tama po ba? You cannot function well kahit isa lang na problema sa bahagi ng katawan mo. Nagkakaroon ka ng problema. Kaya ano ginagawa natin pagka hindi maganda ang bahagi ng ating katawan na hindi nagpa-function, anong ginagawa? Iinom ng gamot para bumalik uli sa kaayusan ng ating katawan. Bakit? Kasi when one part of our body is not functioning well, it affects the whole body. Nasusundan niyo po ba? Pero kapag ka ang lahat ng bahagi ng ating katawan, it is working properly, kayang-kaya mo, parang lahat ng bagay, walang makakapigil sa'yo. Yun po ang ibig sabihin nun. Napakasarap na gumagawa ng sama-sama sapagkat sa pamamagitan ng sama-samang paggawa, makikita natin, we are functioning well. Pagpansinin niyo po, ako po, nagkaroon po ng problema itong aking daliri. Nung ako po ay halos maputo ito sa pamamagitan ng circular saw na ginagawa po akong project. Sa madaling salita po, carelessness. Talagang halos maputol. Yung 5 daliri ko, makikita nyo na meron po mga pila. At nakita ko na ito po ay naging parang permanent na problema sa akin. Hindi ko na ho kasi nagkukuyong. Etong isa, kaya ko pa i-clench. Pero itong isa ho, hanggang ganyan na lang. Hindi ko na ho kaya pero pag malaki ang hahawakan, kaya. Pero pagka ho maliit, wala na, hanggang ganyan na lang po yan. Maximum na yan. So, ibig sabihin, alam ko na hindi okay ang aking bahagi ng katawan, may problema. So, I'm not functioning well the way na maayos ang aking katawan noon. Now imagine, kung kayo po, ang inyong katawan, di ba ngayon nakikita natin, ang isa sa permanent na problema ay kapag isang tao ay na-stroke at na-paralyze yung kalahati ng katawan. Anong kalagayan ng isang na-paralyze, na-stroke, yung kalahati ng kanyang katawan? Hindi na siya nagpapunction ng tama at buong buhay niya na yun. Kung hindi siya makaka-recover, buong buhay niyang dinadala yung kalagayan na yun. So ang ibig sabihin ng kalagayan nun? Ang ganong kalagayan, hindi nagpapunction ng mabuti ang bahagi ng kanyang katawan. Kaya naman, may problema ang kanyang katawan. Pero dito po sa ating pinabasa bahagi, sa verse 16 na sabi, kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Kung maayos, ang ibig sabihin, dahil doon sa pagkilos ng bawat isa, maayos ang lahat ng bahagi ng ating katawan, ang ibig sabihin nun, the body is functioning well. Kasi may pagkakataon na hindi maayos ang lahat ng bahagi ng katawan. Kaya ano po, sabi ng 1 Corinthians chapter 12, pinapaliwanag sa ating mabuti anong kalagayan natin sa iglesia. Sabi, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi,
at hindi ng isang bahagi lamang. Hindi maituturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Verse 20, ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Marami tayo. Ibig sabihin kung marami tayo, dapat lahat ay nagpapunction ayon sa ating dami. Now imagine niyo kung marami tayo pero isa, dalawa lang ang nagpapunction. Anong uri ng katawan yun kung ilalagay natin sa bahagi ng katawan? Kung buo nga ang ating mga physical parts, pero karamihan naman dito ay hindi na nagpapunction. Anong kalagayan natin bilang katawan ng tao? Now, ganun din sa church. When we are not working together, when we are not serving together, anong nangyayari? The body is not functioning well. Amen po ba? Pero purihin po ang Panginoon, alam niyo po, napakabuti talaga ng Diyos. Amazing yung ginawa niya sa atin ngayong anniversary. Ang grabe, talagang nag-function ng mabuti ang katawan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Palapakan po natin. Alam talagang, nang-miss natin ang 2 taon, yung anniversary, kaya naman ipinuhos yung excitement talaga naman sa pledge, sa tulong-tulong. Sabi nga ni Ate Leti, bilang ating administrator, Pastor, 1 month pa, pero halos all set na. Halos kompleto na. Bakit? Lahat ng bahagi ng katawan ng Panginoon, ng jewels, lahat ng kanilang kampanin, lahat tinugunan, ginawa. Kaya naman ano nangyari? Because we serve together, nagawa, nag-function ng mabuti, natapos ng maayos. Amen po ba? Ang pinapagawa ng Panginoon. So ganun din mga kapatid sa Panginoon. Mahalaga sa buong katawan that we are working together for us to function well. Kaya, when everyone is doing its part, everyone is cooperating, contributing, ano nangyayari? The body is functioning well. And that is the ministry. Yan ang ministeryo. May bahagi ka sa ministeryo, maaaring hindi tayo pare-pareho. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, may apostles, may evangelists, may prophets, may pastors, may teachers. Kasi hindi pare-pareho ang bahagi ng katawan. Pero ang mahalaga, each part should do its part. Bawat bahagi dapat ginagampanan niya ang kanyang tungkulin. Amen po ba? So, ibig sabihin niyan, sa bahagi ng iglesia, you should know your role. Ano ba yung bahagi mo? At pag alam mo yung bahagi mo, gawin mo yung bahagi mo. At ang ibig sabihin din niyan, don't mind the role of others. Huwag mong pakailaman yung gampanin ng iba. Andiyan po ba kayo? Alamin mo yung tungkulin mo, gawin mo yung tungkulin mo, kasi pananagutan mo yan. Ngayon, huwag mong pakailaman yung tungkulin ng iba. May kanya-kanya tayong bahagi. At kapag ka ang bawat bahagi ay ilan lamang ang gumagawa, doon nagkakaroon ng problema. At sa maraming mga churches, yun po, may mga churches na kaya mo nagkakaroon ng problema because the body of Christ is not functioning well. Iilan lang ang gumagawa. At ang problema, yung maraming walang ginagawa, ang galing pang mamuna. Yun ang problema. Wala na nga ginagawa, pinupuna pa yung may ginagawa. Wala nang ginawa, kundi bantayan ang gawa ng iba. Well, mga kapatid, tandaan niyo po, wala pong ministry of comments sa church. Andiyan po ba kayo? Marami pong mga magagaling mag-comment sa church, pero wala pong ministry niyan. Wala din pong ministry of bashers sa church para punahin at siraan mo ang iyong kapatid. Wala po niyan. Pero marami, yan ang kinakarir na ministry. Sa totoo lang, ang gagaling dyan. Mga kapatid, hindi po yan kalooban ng Diyos. Wala pong ganyang ministry, ulitin ko po. Amen po ba? Meron po ministry of helps. Meron po ministry of encouragement. Pero wala pong ministry of comments and bashers. Kaya sabi po ng Romans chapter 14 verses 1 and verse 13, sabi niya, kung minsan kasi meron makikita tayo ng mga kanilang pananampalataya ay hindi pa katulad ng angkas ng pananampalataya ng mga malalago. Now, paano natin silang tatanggapin? Sabi ng banal na kasulatan, ito ang turo ng Biblia, accept him whose faith is weak without passing judgment on disputable matters. Sa verse 13, therefore, let us stop passing judgment. Bakit ito iniutos?
Bakit ito tinuro ni Apostle Paul? Kasi yun din ang ministry ng ibang mga taga-Romans noon. Kaya sabi niya, let us stop passing judgment. Kasi marami ding judgmental doon sa mga taga-Roma noon. Sabi po sa Tagalog, tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang puro-puro. At huwag tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na natin tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa paghatol mo sa iyong kapatid, nagkakasala yung kapatid. Kasi nagagalit sa iyo, nagtatampo sa iyo, lalayo sa Panginoon. Sa halip na inalagaan, sa halip na inaruga, ang naramdaman niya ay siya ay hindi winelcome, ang naramdaman niya ay parang hindi. Basta mga sa halip na in-encourage ay hinatulan. So ano nangyari? Ayun, yung kapatid nagkasala. So sabi dito, ang paalaala sa atin, iwasan natin tayo ang maging dahilan. Amen po ba? Iwasan natin tayo ang maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Yung paghatol po ay kasalanan. At yung nahatulan, nagkakasala dahil nasasaktan, nagtatampok, nagagalit. Now, when we as a church, we are doing our part, ano nangyayari? We function well. So ano pong ginawa ng Panginoon para talagang tayo ay lubusang mag-function? Dalawang mahalagang bagay ang nilagay ng Panginoon sa church for the church to function well. Ano po? Number one, through the Holy Spirit, He unites us. The Holy Spirit unites us to God and to one another. Hindi po madaling magkasama-sama, katulad po natin ngayon. Magkakaiba po tayo ng ugali, magkakaiba po tayo ng antas, may bata, may matanda. Magkakaiba po tayo sa madaling salita. Lalo na po noon, ang mga Hudyo at Griego, hindi po yan basta-basta nagsasama. Ang Hudyo, hindi po yan papasok sa bahay ng mga Hintil dahil para sa kanila, ang mga Hintil, katulad natin na hindi Hudyo, ay mababang uri ng lahi. So they won't associate with us. Now, anong ginawa ng Diyos para ang buong katawan niya ay mag-function ng mabuti? Kasi imagine ninyo, Hudyo, Hintil, magkasama na maglilingkod sa Diyos. Yan ang church na ngayon eh. Noon, ang Budaismo ay para na sa Hudyo. Pero nung dumating ang Panginoon, ang ginawa niya, nagbuo siya ng church, ang body of Christ, binubuo ng mga Hudyo at ng mga Hintil. At kailangan magsama itong dalawang ito. Now, paano napagsama ng Panginoon ang pusa at aso na laging magkaaway? Alam niyo ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito, pinag-ugnay niya tayo. Kaya sabi ng Efeso chapter 4 verse 3, pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ibig sabihin, kahit na tayo ay may pagkakaiba, ang sinasabi ng Panginoon, huwag maging hadlang yung pagkakaiba ninyo. Ang tingnan ninyo yung aking Espiritu, kung paano ko kayong tinanggap kahit sino kayo, kung paano ko kayong tinanggap kahit na kayo'y mga makasalanan, tanggapin din ninyo ang isa't isa. Magsama-sama kayo, serve together. Huwag kayong sumama sa kapwa nyo ng maganda at kaya na kayo maglilikod, ay, itong grupo ko, itong magaganda eh. Ayaw ko dyan sa mga pangit. Kung minsan may mga gano'n, namimili. Hindi. Kaya binigay ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu for us to be united with one another and with God. Pinag-isa tayo ng Panginoon at ang tanging makapag-iisa sa atin ay ang Espiritu ng Diyos. We will never ever be united by our own. Pero ang banal na Espiritu, sabi dito sa verse 3, ang Espiritu ng Diyos, sabi, sino ang trabaho ng banal na Espiritu? Mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay Espiritu ng kaayusan at pagkakaisa. So when we allow the Holy Spirit in the church to move to each and every one of us, kahit ayaw mong makasama yung kapatid mo, pero dahil yan ay kasama ang banal na Espiritu, tatanggapin mo yan. Kaya sa gawain ng Panginoon, doon po dito makikita natin talaga yung kilos ng Diyos. Dahil nasa atin ang Espiritu ng Diyos, yung dati magkaaway ay pagkasama na si Apostle Paul. Inuusig niya noon ang mga mananampalataya. Later on, yung namuusig, siya na ang kasama ng mga mananampalataya.
Bakit? Kasi pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos. So ganun din mga kapatid sa Panginoon. Ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, for us to function well, we need the Spirit of God in us. Hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Kung yan sa langis, yung sa mga nagpapatakot na mga makina na kailangan ng pampadulas, langis. Ganun ang ginagawa ng Banal na Espiritu. Tinutulungan tayo para maging maayos, maging produktibo ang ating mga gawa. Sabi din po ng unang Korinto chapter 12 verse 13, ito na ang kalagayan natin ngayon sa church. Hindi na magkaiba ang Hudyo at Griego. Alipin man o malaya, sabi tayo ay pinautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. So it is the reason why we can serve together. Pagkakalayo tayo, may Sariaya, may Louisiana, may Marikina, may San Juan. Magkakaiba tayo, but we are gathered together to serve one true God. Amen po ba? Bawat isa sa atin ay pinagsama-sama ng Panginoon para maglingkod. Ang ibig sabihin po nito, sa gawain ng Diyos, there is no race that is superior to other race. Or there is no status na masasabi mo, ay, mayaman ako, kaya sa mayaman lang din ako sasama. At ang mga mahirap ay hindi kasama sa grupo na ito. No, sa Panginoon, sabi nga niya, wala nang alipin, wala nang malaya. Wala na yon. Sa Panginoon, tayong lahat, maging Hudyo o Griego, 1 Corinthians chapter 12, verse 13. Alipin man o malaya ay binautismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So, ibig sabihin niya, we can work together. Bakit? Kasi nga, nandoon yung Holy Spirit na nag-unite sa bawat isa sa atin. And number 2, ano yung necessary na bagay para yung ating pagpapunction ay mag-function ng mabuti? Anong ginawa ng Panginoon? Una, binigyan niya tayo ng kanyang banal na spirito to unite each and every one of us. Second, binigyan niya rin tayo ng kaloob ng banal na spirito. Anong kampanya naman natin? We have to be good stewards of spiritual gifts na pinagkaloob ng Panginoon. So, makikita niyo po, kaya nagagawa natin ang gawain ng Diyos, ang paglilingkod ng Diyos, not by our own might, not by our own strength, but by the Spirit of God. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, we are gifted for service. Sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 7, but to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. So binigyan tayo ng banal na spirito upang magawa natin ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Sabi sa Tagalog, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na binigay ni Kristo. So we are gifted to be able to serve well. Anong gagawin mo ngayon na binigyan ka ng Diyos ng mga kaloob? Ang kailangan mo namang gawin ay maging mabuting katiwala sa kaloob ng Diyos. For the body of Christ to function well, lahat ng mga binigyan ng kaloob, kailangan gamitin yung kaloob na ibinigay ng Diyos. Kasi kahit may binigay ang Panginoon, kung hindi mo gagamitin, the body will not function well. At tatandaan niyo po yung parable ng talento, na may binigay na 5, may binigay na 2, may binigay na 1. Yung 2, ginamit, pero yung 1, hindi niya ginamit. Ano nangyari? So pinagalitan siya. So imagine niyo, lahat binigyan. Bakit? Ang purpose niya ibinigay ang kaloob ng banal na spirito for us to be used of God sa ministry. So we are gifted to serve God. Pero hindi ka naglilingkod. Hindi mo ginagamit ang kaloob ng spirito ng Diyos sa iyo para ikaw ay maglingkod. Do you think the body will function well? Para bang ganito? Buong katawan, kumpleto sa sangkap, pero sabi ng bibig, unfair naman si mukha, siya na lang lagi ang inaayusan. Kaya ngayon hindi ako kakain. Walk out ako ngayon. Bahala ka mukha. Umangit ka. Ang totoo nga naman, pagka di ka kumain, nakita niya mo, pumapangit na ang mukha. Dahil ayaw niya kumain. Kahit umukan siya, ayaw niya bumukang bibig. Ayaw ko. Later on, napapansin niya, pag pala siya ay nangihiga din.
Pero ibig sabihin, when one part of the body is not functioning well, the whole body is being affected. Amen? At ganun din, bawat isa binigyan ng kaloob ng Espiritu ng Diyos. Para saan? Para gamitin mo yan sa paglilingkod. Pero pag hindi mo ginagamit ang iyong katawan, ang talento, ang spiritual gifts na binigay sa iyo, hindi ka nagiging mabuting katiwala at naaapektuhan ang katawan ng Panginoon. Pero kapag ginamit mo ang kaloob ng Espiritu ng Diyos, alam mo kung anong nangyayari? Ang church ay manifestation ng presensya ng Diyos. Hindi nakikita ang Diyos, pero sa pamamagitan ng paglilingkod ng bawat isa sa atin, God is being manifested. Yung gumawa ka ng mabuti sa isang tao, na walang kapalit, di ba nag-isip sila, bakit ganun yung mga yun? Talagang pagka mga mananampalataya. Yun lang ang nakikita nila dahil ang mga mananampalataya talagang gumagawa ng mabuti, ng walang kapalit. Amen po ba? So ano nangyayari? Ang Panginoon naluluwalhati doon sa ginawa mo. Why? Kasi when we serve others, God is being revealed through us, the church. Kaya when we are serving together, ang nakikita ng mga tao sa iglesia nito ay ang Diyos na gumagawa sa ating kalagitnaan. Pero kung ang church na ito ay hindi nag-ministry, kung ang church na ito ay walang ginagawa para sa Panginoon, makikita kaya ang kaluwalhatian ng Diyos? Hindi makikita ang kaluwalhatian ng Diyos kasi ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa pamamagitan ng paglilingkod ng kanyang mga anak. Amen po ba? Kung hindi po tayo naglilingkod, sayang yung presence ng Lord sa atin. Sayang. Totoo, pwede po masayang katulad nga po nung parable, nung talent. Kaya ano po ang sabi? Sabi niya po, Apostle Peter, we are to be good stewards of our spiritual gifts. 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. At sinabi niya yung iba't ibang mga kaloob. Pansinin niyo po mga kapatid, we are gifted, each one of us. At sa dami ng mga kaloob na makikita niyo, mayroong isang kaloob na hindi binigay ang Panginoon. Wala pong spirit of receiving. Wala pong gift of receiving. Napansin niyo po ba? Pero mayroong gift of giving. Bakit kaya walang gift of receiving? Sa dinami-dami ng gift, pag walang gift of receiving, mayroong gift of giving, gift of help, walang gift of receiving. Alam niyo ang dahilan? Hindi na kailangan ng gift para tumanggap. Sanay na po tayo dyan. Pero yung kailangan mo ng gift para gawin mo yung isang bagay na hindi mo sanay gawin. Kaya binigyan ng Panginoon ng kaloob para magawa mo yung isang bagay na hindi mo kayang gawin. Yung ikaw ay magbigay, minsan nagagawa mo. Pero pag binigyan ka ng spirit of generosity, yung iba, yung paraan ng pagbibigay, iba sa paraan ng merong spirit of generosity. Amen po ba? Hindi yan nagbibigay kung ano ang sukat lang. Yan nagbibigay ayon sa abundance ng kanyang puso. Bakit? Kasi merong spirit na nag-uudyok sa kanya kung ano yung kanyang dapat gawin. Nasusundan niyo po ba? Kaya ano po kailangan gawin? Sabi, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Pakinggan niyo, church, gamitin ninyo. Ano po sabi dyan? Basahin po natin ng malakas sa Tagalog. Pakiplas yung Tagalog. Basahin natin yung verse 10 and 11. May Tagalog po ba? Wala. Oh, sorry. Sabi, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng isa't isa. So you have been gifted para sa iba. Para gamitin sa iba. Kaya kailangan gamitin mo yan. At kapag kaya na hindi mo ginamit para sa iba, you are not being a good steward of what God has given you. At ito ba maganda mga kapatid sa Panginoon? Binigyan tayo ng banal na spirito para ipakilala sa atin ang kaibahan natin sa mundo. Tandaan niyo po, ang church ay iba sa mundo. Ang church ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. At kapag kayo ay nag-minister na mayroong gabay ng banal na spirito, you are ministering with spiritual gifts. Ang kaibahan mo, ginagawa mo yon hindi dahil sa iyong sariling kakayahan. Kasama mo ang Diyos habang ginagawa mo yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon.
Pero kapag ikaw ay nag-minister sa sarili mo lamang, halimbawa sa pagkanta, natural ability yan. Pero kapag ikaw ay merong sangkap ng Espiritu ng Diyos, hindi ka lang basta kakanta, kundi kaya mong mag-lead sa pamamagitan ng pagpapaawit sa pagsamba sa Diyos. So, yun yung difference. Maaaring may mga mahusay kumanta at pwedeng kumanta. Pero ang puspos ng Espiritu ng Diyos, kapag ka kumanta yan, pwede niyang i-lead ang tao para sambahin ng Diyos through songs of worship. Andyan po ba kayo? That's the difference. We have the Spirit of God. Kaya pag nag-minister tayo, kasama natin ang Diyos. Hindi lang tayo yon. At yun ay ginawa ng Diyos para patunayan sa atin that we can function well. Sapagkat hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. So, God gave us spiritual gifts. God gave us His Spirit to unite us, for us to do the will of God. Without the Spirit of God, magkakaaway-away tayo, magpapagali niya tayo dito. Pero kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, pupuspusin niya tayo ng kanyang Espiritu, lahat tayo nagpapakumbaba sa Diyos, siya lamang ang ating itinataas. Yan ang kaibahan ng Espiritu ng Diyos, nataglay ng church. Amen po ba? Pero ang hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, pansinin niyo, ang dating daan, kita niyo, ang kanilang tinataas, yung kanilang leader na talagang sabi nila, pinakamatalino. Pero hindi masama yun, yung marami kang alam. Pero yung pag itinataas mo na yung leader, parang yun na, di ba? Iba na. Pero sa Diyos, habang ikaw ay pinupuspos ng kalaman ng Diyos, lalo kanyang tinutupa magpakumbaba, para ang Panginoon lamang ang may taas at hindi ikaw. Yan ang kalooban po ng Diyos. Kaya tandaan niyo po, we are to be good stewards of what God has given us. Anong binigay ng Diyos sa atin? Is spiritual gift. Para saan? Para magawa natin ang kalooban ng Diyos. And lastly, bakit po tayo binigyan ng Panginoon? Bakit po kailangan na tayo ay magsama-sama? Ano ang second reason? Number one is for us to function well. Kaya mahalaga na tayo ay we are serving together. Kasi when we are working together, when we are serving together, anong nangyayari? The body is functioning well. Kasi lahat gumaganap, lahat gumagawa. So lahat, ang katawan ay maayos. Number two, at dito po tayo magtatapos. When we are working together, or we are working together, we are serving together, anong nangyayari? We grow together. Ito po yung effect. Sabi po ng ikalawang bahagi ng verse 16, kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas. So there is growth when service is happening. From whom the whole body, ayon sa ESV, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, it makes the body grow. So the simplest and greatest way to grow is through serving together. Kung gusto nating lumalago ang ating church, sama-sama tayong maglingkod sa church na ito para ito'y lumago. Amen po ba? Yun ang sinasabi dito ng banal na kasulatan. Kusa siyang lalago sa pamamagitan ng sama-samang paglilingkod. Bakit? Kasi po ang paglilingkod, gawain natin, pero ang pagpapalago, trabaho ng Diyos. Hindi po natin gawain, hindi natin trabaho ang magpalago ng church. Trabaho yan ng Diyos. Ang kailangan natin maglingkod tayo para magkaroon ng lugar ang paglago ng gawain ng Diyos. Kaya sabi po ng unang Korinto, chapter 3, verse 6 and 7, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim, hindi ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. So ang mahalaga, when we are functioning well, merong lugar ang paglago. Mapapansin nyo, tulad narinig ko kaninang patutuo, na si Pastor Papa, tinawag na siya ng Panginoon. Pero napansin nyo ba, may nag-step up doon sa mga hindi nagagawa noon na si Pastor Papa, kasama yung ibang mga leaders, gumagawa nun. Pero later on, nung wala na si Pastor Papa, ang daming mga nag-step up. Bakit? Kasi naihanda na eh.
Kaya nung nawala, hindi pwedeng ang gawain ng Diyos. Kaya lagi sinasabi sa atin ni Pastor Papa, ang gawain ng Diyos ay hindi nakadepende yan sa tao. We are not indispensable sa gawain ng Diyos. Mawawala ang tao, pero ang gawain ng Diyos magpapatuloy kahit wala ang tao. Kasi siya maglalagay, yung ayaw sumunod, aalisin ng Panginoon, maglalagay siya ng bago na susunod sa Kanya. At ano nangyari nung nawala si Pastor, ang daming itinaas ng Panginoon. Ang daming nakita ng Panginoon na yan, available, yan, gifted yan. Gagamitin ko yan, gusto ko na maluwalhati ako sa pamamagitan ng mga buhay na yan ang nagpapagamit sa akin. Palapakan po natin ng Panginoon at ang daming na pinakita sa akin for 2 years. Actually, less than a year. Ang daming pinakita ng Diyos na ang church na ito, gifted. Pinakita yan ng Panginoon. Amen po ba? Kasi siya ang nagpapalago. Ang bawat isa sa atin, kumanap lang tayo. Nakiisa, sama-sama gumawa. We serve together. And later on, we realize we are growing as we are serving the Lord. Amen? Bakit? It is the work of God yung pagpapalago. Ang trabaho natin, tayo ay sama-sama na gumawa. Ang Panginoon ang magpapalago sa atin. At gusto ko po magtapos pamamagitan isang kwentong ito. Pwede na po tayo kumain. Pagkatapos po. Meron pong isang kwento na nais ko pong i-share sa inyo na napakahalaga, nakakatulong sa atin pong topic. Ang iba siguro ay narinig na po ang story na to. Ito po ay patungkol doon sa parable of the long spoon. Ayon po doon sa istorya, meron isang pong holy man na natagpo ang Diyos. At dahil itong holy man na ito, itong banal na tao na ito na maka-Diyos, ay napakahalaga sa kanya. Very curious siya to know about heaven and hell. Ano ba talaga ang itsura ng heaven? Ano ba talaga ang itsura ng hell? Curious siya. Kaya when he met God, nasabi, ay ito agad yung kanyang itinanong. Sabi niya, ano po ba talaga ang larawan ng langit? Ano po ba talaga ang larawan ng impyerno? Kasi ano nga siya, isang taong banal, maka-Diyos. Gusto niyang mabigyan ng pansin ang bagay na ito. Ayon doon sa kwento, nung tinanong ito ng tao, ay umiti ang Diyos, at ang ginawa ng Diyos, dinala siya sa isang lugar na mayroong 2 room. Of course, yung room, siyempre may pinto. So, punta siya doon, dinala siya sa harapan ng 2 room na katabi. At sabi ng Diyos sa kanya, sige, pumasok tayo sa mga room na yan at tingnan mo kung anong mayroon sa loob. So pumasok po itong holy man na ito sa unang pinto at nakita niya ang grupo ng mga tao na nakasupo sa, mamaya po kakain tayo, nakaupo po doon sa isang malaking lamesa, bilog. At sa gitna po nito ay mayroong napakasarap na sabaw, ulalo. Siguro ulalo kasi sabi, soup. At bawat isa po doon sa mga nakaupo na yon ay may nakakabit po sa kanilang kamay na mahabang kutsara. Bakit po? Kasi nga po nasa gitna yung sabaw, para maabot nila yung kutsara, yung sabaw, kailangan ng mahabang kutsara. Kaya lang, mahaba yung kutsara para maabot nila yung nasa gitna, pero sobrang haba para masubuan nila man nila sarili. Problema, di ba? Ano makakain yung kutsara o hanggang dito, talagang kahit anong sikap po nila dahil mahaba. Pero pag nakakasukit sila doon, mas pag isusubo na nila, hindi nila mapahaba yung kanilang mukha o bibig. Gusto nilang makain, hindi sila makakain. Sa madaling salita, nakita ng holy man na ito na yung lugar na yon ay ang mga tao doon patpatin, kawawa, talagang sa madaling salita, miserable ang kanilang buhay. Dahil ang sarap ng kakainin, hindi sila makakain. Kaya lulubulong siya lumabas, malungkot. At ginawa po niya ay kinausap niya ang Panginoon. At sabi ng Panginoon, sige, doon ka naman sa kabilang pinto pumasok. So pumasok po siya sa pangalawang pinto. At pagpasok niya, the same nang nakita niya doon sa unang pinto, ang nakita niya na nandun. Mayroong malaking bilog na lamesa at mayroong masarap na bululong sabaw. At yung mga tao doon, meron ding mahabang spoon, kutsara, na naka-attach sa kanilang mga braso para maabot nila yung nasa gitna. Pero ang napansin niya, hindi katulad nung nasa kapila, yung mga tao dito masasaya, malulusog, nagkwekwentuhan, masaya.
So, natuwa siya. Kasi nakita niya, at least, may mga tao palang masaya. Hindi katulad yung una. So, labas siya agad. Tapos tinanong niya yung Panginoon. Sabi niya, hindi ko po maintindihan. Bakit yung una kong pinuntahan, pareho naman sila. Yung pangalawa, magkaiba ang resulta. Pero pareho sila na sitwasyon. Pareho may kutsara, pareho may hihiguping sapaw. Pero bakit yung kabila ay masaya, yung kabila ay miserable? Alam niyo, sabi ng Diyos, ito ang pagkikit sa Kanya. Yung nakita mo na mahabang kutsara, yun ay merong, kaya mahaba, para meron siyang extension, para paabot yung sabaw. Pero yun ay hindi maikli para masubukan yung kanyang sarili. Ang problema, sabi niya, doon sa unang pinto, ang nakita mo ay katulad ng impyerno. Ang mga tao doon ay mga sakim. Hindi nila gusto na pakainin ng iba. Yung sarili lang nila ang gusto nilang pakainin. Ang iniisip nila ay ang kanilang pangangailangan lamang at hindi nila nakikita yung pangangailangan ng iba. Ganoon naman ang sakim. Kaya miserable ang kanilang buhay. Yung pangalawang pinto na napasok mo, ganoon ang larawan ng langit. Ang mga tao doon, sila ay puspos ng pag-ibig at pagmamahal sa isa't isa. They support each other at ginagamit nila yung mahabang kutsara. Hindi para sila kumain, para abutin yung katabi at subuan. Dahil hindi sila makakakain sa kanilang sarili, sinubuan nila yung sarili nila, sinubuan din sila ng iba. Kaya ano nangyari? It is by giving and sharing that they grow. Samantalang yung kabila, dahil ayaw gumawa, hindi niya nakikita yung need ng iba, gano'n naman hindi ka maglilingkod hanggang hindi mo nakikita ang need ng iba. Kaya ano nangyari? Hindi nangyayari sa kanila ang kalooban ng Diyos. Pero itong kabila, dahil nakita nila na mahaba siya para tulungan ng iba, tinulungan ng iba para tulungan din siya ng iba. Nakita niyo po ang importance, mga kapatid, ng serving together. That when we serve together, we are actually giving room for growing. Amen po ba? Kaya ibig sabihin, mga kapatid, sa Panginoon, walang lugar sa gawain ng Diyos, ang mga greedy. Hindi lalago ang gawain ng Diyos kapag tayo ay puno ng mga taong ayaw maglingkod at ang gusto lang ay ang sarili ang makita. Pero ang gawain ng Diyos ay lalago kapag ang mga anak ng Diyos handang maglingkod. Nakikita niya yung kakulangan ng iba at gusto niyang siya ang tumagpunon. Gusto niya na ipahayag ang kanyang pagmamahal doon. At sa kabilang banda naman, habang ginagawa niya yun, mayroon din namang ibang gumagawa nun para sa kanya. Kaya ano nangyayari? Natatagpo ang pangangailangan, lumalago ang gawain ng Diyos dahil ang bawat isa, ginagampanan, ginagawa ang tungkulin ng bawat isa. Amen po ba? Serve together, grow together. Mga kapatid sa Panginoon, yan ang nais ng Diyos. Gusto niya ipalala sa atin what heaven is like kahit nandito pa tayo sa lupa. And what heaven is like? When you care, when you share, when you give, you are actually experiencing what heaven is like. Kasi gano'n naman ang Panginoon Siya ay nagbigay. Di ba? Hindi tayo nabubuhay para, it is better to give than to receive. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sama-sama natin hingin sa Panginoon na pangyarihin niya ito. Let us serve together at makita natin ang gawa ng Diyos na pinalalago niya pa. Pinalalawak pa niya ang gawain ng Diyos dahil sa ating sama-samang pagtutulungan, paggawa sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.